Naasahang makakalaya na ang ilang hostages na hawak ng grupong Hamas. Ito'y matapos magkasundo ang Israel at militanteng grupo na magkaroon ng tigil putukan. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Nagkasundo na ang Israel at militanteng Hamas na pansamantalang itigil ang bakbakan. Ito'y upang mapalaya ang mga bihag, gayon din ang mga Palestinong nakabilanggo sa Israel. 4 na araw na ceasefire ang napagkasunduan para sa pagpapalaya ng 50 bihag ng Hamas. Kapalit nito, palalayain ang 150 Palestinian na nakabilanggo sa Israel. Karamihan sa mga ito ay mga babae at kabataan. Wala pang opisyal na anunsyo kung kailan magsisimula ang pagpapalaya. Pero ayon sa Israel, hindi pa ito magsisimula hanggang sa araw ng Biyernes. Kahapon, hindi pa umiiral ang kasunduan. Muling umatake ang Israel sa Gaza Strip. Nanindigan ng Israel na hindi titigil ang gyera hanggat hindi nawawala ang banta sa kanilang bansa. Naglabas din ang Israeli forces ng mga video ng kanilang ground operation sa iba't ibang komunidad sa Gaza. Ang UNICEF naman o United Nations Children's Fund inihayag ang patuloy na pagkabahala sa gitna ng bakbakan sa Gaza. Anila, ang Gaza ay hindi naligtas lalo na para sa mga kabataan. Sa Vatican City naman, pinulong ni Pope Francis ang ilang kaanak ng mga hostage ng Hamas, gayon din ang mga kaanak ng mga nakakulong na Palestinian sa Israel. Para sa Santo Papa, hindi na gyera ang nangyayari sa Israel at Gaza, kundi terorismo. Dalangin niya na hindi nagalit ang pairali ng dalawang panig upang matigil na ang kaguluhan. Joyce Salamatin para sa Bayan.